the case. Ano pong basa niyong impact nito kay Sara Duterte both legally as well as politically at this stage? Legally, we expect na uusad ito kasi this is the first time na meron na tayong ombudsman na hindi galing sa kampo nila. So makaka-expect tayo na aaksyonan itong mga ganitong klaseng mga kaso against them. Nakita naman natin mga earlier pronouncements ni Ombudsman Boying Remulla talagang wala siyang sasantuhin. So babantayan natin yon at we are very optimistic na magtutuloy-tuloy itong kaso na to legally. Ngayon, ano yung implication? Assuming magkaroon ito ng probable cause after going through the process, ang sabi ni Ombudsman Remulla in one of his interviews, pag nakita niya may probable cause, he will convey to the House of Representatives and the Senate na may probable cause itong kaso ni Sara Duterte. Therefore, this is an impeachable offense. So, yan yun. And at the same time, pwede rin niyang i-file sa Sandigan Bayan. Kasi hindi naman clear-cut yung immunity from prosecution ng isang sitting vice president. Kaya yan yung legal implications nun. Politically, ang makikita natin, itong 2026 kasi is a make or break year for both the Duterte camp and the anti-Duterte camp, which comprises the middle forces or yung pink forces and yung Marcos forces. Kaya ito na yan. Titignan natin kung sino yung mananaig dito sa war of attrition na mangyari sa 2026. Para by 2027, when the smoke clears, malalaman na natin kung sino ang malaki ang chance ang mamuno ng ating bansa for the next 6 years. Okay, since you mentioned that, ang pwedeng claim dito ng iba is hindi, medyo pinapahina nyo lang ito si Sara Duterte kasi napakalakas dahil hindi nyo kakayanin sa election sa 2028. So you're throwing everything at her to make sure that she would be severely weakened by 2028. Palagay nyo mananalo pa ba si Sara sa 2028? I would highly recommend. Palagay nyo mananalo pa si Sara sa 2028 kung ganyan din naman ang pinapakita niya sa taong bayan? Di po ba mga kababayan, talagang dito pa nga lang mga kababayan, yung confidential fund, yung Mary Grace Piatos na hindi niya maipaliwanag at yung parang 11 days na 125 million ba yun? Correct mga kababayan, i-correct niyo ako kung mali ako Ito nga po at isisiwalat yan ni Trillanes, dahil nga po si Trillanes na mismo ang talagang bumangga na rito kay Sara Duterte. Naku po, mukhang may kalalagyan talaga ito mga kababayan ko. Ito pakinggan natin. But it this way, itong mga ganitong mga pagkilos, ito ay mga paraan pangmulat ng mga kababayan natin. Hindi pinapahina per se kasi parang lumalabas parang this is isang taktika na hindi tama. Hindi, ito pangmulat ito. 'Di ba? Aside sa of course the legal and political implications niyan, kunyari eventually makonvict siya sa isang impeachment trial, perpetual disqualification yan. So, but in the process, na minumulat natin ng taong bayan, ito yung mga facts na iniiwasan nila noon, kaya sila malakas. Kasi marami pa rin nadideceive ng mga kababayan natin, lalo na yung nasa base nila na ang tingin nila talagang maayos itong pamilya Duterte. Ito na nga, maliwanag na hindi. Yung yung chances ng magkaroon ng trial at makonvict yung Vice President, hindi ba mas malabo ngayon yan? Dahil hindi nga siya hindi nga tinuloy yung trial, di ba? Hinarang ng Senado or nag-delay itong sina Jesus Escudero na matindi.